So, ang sinampang kaso sa akin ay violation against women. So gagana lamang ang kasong ito kapag merong rape threats or pagbabanta ng rape. So meron nga bang pagbabanta ng rape? Ang sagot dyan ay wala. Kasi sabi ko sa statement ko, sana rapin ang babaeng ito ng mga adik, no? Sim lang siya na sana ma-rape ka ng mga adik. Oh, doon pa lang sa words na sana, wala na kaagad pagbabanta doon. Oh, di ba? Kasi merong sana. Oh, di ba? Kaya wag kayong mag-alala mga Pilipino kasi hindi ako makukulong. Nanawagan ako sa lahat ng mga adik na sana rapin nyo ang babaeng ito. Bahala na kung giulod ang iyang bilat basta kay ripan ninyo. Iba rin yung kasong anti-violence against women na pinaggagawa ni Super DM vlogger kay Mina Alicia Kaisa. Grave threat na ginawa niya kay Mina Alicia. Ang violence against women na pinaggagawa niya ay nang pinaglalait niya sa publiko si Mina Alicia, at nang sinabi niyang repin kahit may uod ang bilat, kung sa public bawal ang sipulan ang babae mas matindi yung pinaggagawa niya. Patungkol sa grave threat, anumang pangungusap na makakasakit ng physical o mental ay tinuturing na grave threat, at di totoong walang grave threat dahil sa sinabi ni Super DM na dahil daw gumamit siya ng salitang, sana, alam ni Super DM sa ibang vlog niya na ang bawat salita ay maraming kahulugan, ibig sabihin alam niyang may tagmang kahulugan sa intensyon ng paggamit ng anumang salita, kaya di totoong walang grave threat na ginawa si Super DM kay Mina Alicia. Nang sinabi ni Super DM na, nananawagan ako sa lahat ng mga addict, na sana repin nyo ang babaeng ito, bahala na kung inuuhod ang belet basta repin nyo ang babaeng ito. Sa pagpapanawagan niya pa lang ay may aspeto na siya ang mastermind, at tuwiran isinasamon niya pa nang sinabi niyan sana repin nyo siya kahit may uhod ang belet niya. Ang salitang, sana, ay tuwirang pagsamo, dahil umuugnay ito sa panawagan niya sa mga addict na repin si Mina Alicia. Iba ang aspeto pag sinabing, sana ma-rape si Alicia, ito ay paghahangad o pag-aasa, at sakop pa rin ito sa kasong, anti-violence against women, iba ito kaysa pag sinabing, nananawagan ako sana repin nyo si Alicia, o kaya, sana repin nyo si Alicia, pag sinabi mo ang katagang yan sa iba, ay tuwirang pag-uutos yan, natural pag iniutos ay may paghahangad o pag-aasa. Kaya sakop yan ng grave threat na kaso, kaya nawa kumilos ang Senado o sa kinatawan na o ang sino mang opisyal ng gobyerno na tulungan ang babaeng ito, para wala nang mabiktima itong si Super DM sa mga pag-aabuso niya sa paggamit ng SOCMED. Ang makukulong dito ay si Alicia. Kasi ito yung kopya ng pinail ko na kaso sa kanya nung nandun ako sa Maynila. Pasok siya dito sa cyber libel. Kasi direkta niyang pinagbintangan si Inday Sara Duterte. Binanggit niya talaga ang pangalan. Sabi niya, si Inday Sara Duterte daw ang nang-scam ng laptop sa DepEd. Pero ang totoo naman pala, sabi ni Senator Villanueva, yung congressman pala na pinagtatanggol niya ang totoong nang scam. No? Pangalawa, direkta niyang pinangalanan na si President Rodrigo Duterte ay drug lord. Ang pangungusap pag may kasamang salitang, daw, o ata, ay hindi, pag-aakusa, iba ang pag-aakusa sa kaysa sa, bintang o paratang, ang dalawang salitang ito ay tuwirang mga pagsasa-opinion lang, kaya walang kaso yan, pag ang nagsasalita ay may binabasehang video, at dito niya hinahango ang pagsasa-opinion niya, walang tuwirang pag-aakusa dyan, kasi nga nagsasa-opinion ka lang sa mga pinapanood mo. Ngunit kung ang pagsasa-opinion ay nawala sa isyu ng pinapanood na video o binabasang post, anumang sasabihin ay di na pagsasa-opinion, maaring di na ito pamamaratang o pagbibintang, kundi pag-aakusa, halimbawa sinabi ng isang nag-video reaction, o kinorap daw wala o ata ni VP Sara yung pondo, kahit sa puntong yan nagsabi siyang o kinorap ni VP Sara yung pondo, ang pangungusap na yan ay konektado pa rin sa sinabi niyang, daw o ata, ngunit kung binigkas niya ang salitang, kinorap ni Sara yung pondo sa ibang tagpo, yan ay tuwirang pag-aakusa o libel case, kung napatunayan na wala ngang pangungurap o corruption, kaya hanggang gumugulong ang kaso ni Sara ay di pwedeng makasuhan ang nagsa-opinion o nagbintang o nagsa-akusa, dahil dapat maklear muna ni VP Sara ang sarili niya sa kasong isinampa sa kanya. Gayon din naman applicably ang temang ito sa sinasabi ni Super DM na pinagbintangan raw din na drug lord o protector ng mga drug lord si former President Duterte, kung may, daw, o, pala, o ata,
Ang pagkabigkas ay di pag-aakusa niyan, at hanggat di napawasubalyan ni FPRRD ang mga document at testamentong inilatag sa hearing ay wala silang karapatang magsabing di sila guilty at wala silang karapatang magdemanda laban sa mga nag-aakusa o mga nagbebentang sa kanya, dahil may mga binabasehan sila na dapat pasubalian o patunayan munang di totoo. So kapag sinabi natin na scammer si Bangag, hindi tayo pwedeng kasuhan kasi hindi natin binanggit ang tunay na pangalan. So ganyan katalino ang mga DDS. Wala nang intro-intro, sabi ng ating pisot na Pangulo. Hindi daw siya makipag-cooperate sa ICC kasi labag daw sa soberanya ng ating gobyerno. Pero ngayon nabisto siya sa pagkawala ng pundo na personal lang demonyo. Tapos sasabihin ng mga supporters ni Bangag na tuyo ang ulo. No one daw is above the law. Ang lumabag sa batas ang presidente na si Raulo. Ang pag-aakusa kahit di banggitin ang pangalan ay tuwirang magiging libel case o cyber libel case kung tuwirang na itutukoy ang mga pagkikilanlan ng inaakusahan, tulad ng sabi niyang ang presidente natin. O sino ba ang presidente ng niya o natin o ng Pilipinas? Kaya ang sinabihan niyang pisot, demonyo, bangag, tuyo ang ulo, sira ulo, at tonto ay si President BBM. Kaya dapat makasohan si Super DM ng severe disrespect to the highest official at oral defamation. Ngayon inakusahan niya sa pagkawala ng pondo si President BBM. Ito'y lehitimong libel case o cyber libel case, kasi wala siyang basehan lalo na wala namang nakasampang kaso kay President BBM. Kaya pinapayohan ko ang mga opisyales ng gobyerno na hulihin niyo si Super DM at ikulong at sampahan ng mga kaso, para di na siya panmirisan, para wala na siyang mabiktimamang iba, para mabawasan ang gulo sa Pilipinas, at wala nang mabawasan ang maling paggamit ng social media. O, di ba? Alam naman natin na sa panahon ni Marcos, maraming mga adik, marami ang mga na-rape, marami ang mga nakidnap. Tapos si Duterte na nga lang ang nag-iisang nagprotekta sa ating bayan at tinuturing na bayani ng karamihan, sasabihan mo pa ng jablo at satanik. Wala pa si Marcos nandyan na ang mga addict, drug pushers at drug lords, at maraming pinatay sa panahon ni former President Duterte, ngunit sa panahon ni President BBM mga iilan-ilan na lang, tapos mabilis nang hulihin dahil mas sobrang nakakarami na ang matitinong mga pulis. Kaya sa panahon ni President BBM ay binibigyan ng pagkakataon lahat para magbago, na kung tutuusin ang mga sugapa na sa kasamaan ay wag nang bigyan ng pagkakataon, death penalty na ayon sa utos ni Jesus. Naniniwala ako na galit si Duterte sa droga, ngunit bakit si Michael Yang na tinuring na drug lord ay isa sa cabinet members niya, kaya mayroong di maalis ang hinala, na yung galit niya sa droga ay isinama niya para likidahin ang mga konektado sa illegal na mga droga para rin maalis ang mga kakumpetensya na ayon sa salaysay ni Kong General Acop, at Colonel Asierto, kung basehan ng aral ng Diyos ang mga pinagsasabi ni former President Duterte ay makademonyo talaga, siya nga mismo nagsabi gusto niya sa impyerno. Kaya itong si Super DM di iniisip ang mga ikakata niya, di niya siguro narinig yung hearing kung sino ang sumusuporta sa mga drug lords. Sumusuporta ka sa mga adik, Bangag Alicia. Huwag kang maging bastos kung ayaw mong bastusin. Sasabihin mo ngayon wala akong respeto? Oo, wala talaga akong respeto. Kasi katulad ni Luna at ni Duterte, hindi ko nirerespeto ang mga taong bastos at traidor sa bayan. Ang pagsasabi ng totoo ay di pagbabastos, sa mga bastos at walang respeto ang turing nila niyan ay pangbabastos. Ngayon sa vlog na ito at sa mga iba niya pang vlogs, isipin niyo kung sino talaga ang bastos at walang moralidad, kaya tama ang sinabi ni Super DM na wala talagang respeto siya, kasi yung pinakamataas na leader ng bansa nga pinagmumura at inalimura at pinagduduste niya. Sabi ni Jesus respeto o mahalin yung mga nakabilanggo, pero itong si Super DM, tulad daw ni former President Duterte di raw nila ererespeto yung mga masasama, pero galit siya o sila pag di sila nererespeto, kaya tama ang nakasulat sa Bible, makikilala ang mga leader sa mga tagasunod nila. Sino kaya ang traidor sa bayan, nangako sa mamamayan na aalisin ang droga, pero ayon kay Kong General Acop at sa mga dokumento at testamento ni Colonel Eduardo Asierto ay pinuprotektahan raw ni former President Duterte ang mga drug lords na mga kaibigan niya. Di ba pag-trader sa bayan ang parang imungkahi mo sa Pangulo ng China na gawing prebensya ng China ang Pilipinas,
At hahayaan mong pangimasukan ng China ang mga isla at karagatan ng Pilipinas? Kung di dahil sa tulong ng USA sa panahon ni former President Duterte ay ubos na sana ang mga isla ng Pilipinas? Kasi yung lehitimong isla ng Pilipinas ay ini-explore o sinasakop raw ng China ayon sa balita, kaya kahit di hiningi ni former President Duterte ang tulong ng USA ay sinaklolohan ng USA ang Pilipinas dahil sa malasakit nila sa mga Pilipino.